nature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. And then verse 12 hanggang last verse. Ready, go. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers' word in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by the prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Let us pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa oras nito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Muli kami nagkatipon-tipon dito para sabayin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Bless niyo po ang midweek service sa hapong ito. Dalangin po namin ng Diyos kung Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumari po po. Okay, dito sa ating binasa, sabi ng Biblia, ito ay kilala na natin si Timothy na. Hindi si Timothy gaming na. Itong si Timothy, anak ito ni Pablo sa pananampalataya. Okay, narinig nyo na sa akin to, na bilang ama sa pananampalataya, ay concern lagi si Apostle Paul kay Timothy. Kasi si Timothy, isa rin itong pastor. Baga nangangaral din ng salita ng Diyos. So sa panahon nila, napakaraming lumalaganap na yung mga maling katuruan, di ba? Kaya nga si Apostle Paul masipag talaga na magpaalala. Okay? Kumbaga ganoon din sa atin Kumbaga sa time nila, si Paul at si Timothy mag-ama sila sa pananampalataya, hindi sa pisikal. Ganoon din sa atin. Kumbaga ako si Apostle Paul, kayo si Timothy. So bilang pastor nyo, bilang ama nyo sa pananampalataya, lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos. Kaya nga meron tayong Wednesday, meron tayong Friday, meron tayong yung linggo, nandiyan na yan. Kasi napakahalaga na dapat natin pinapaalalahanan yung bawat isa. Amen? So, kaya nga ang service natin hindi lang linggo Meron ding midweek service. Di ba pag sinabing midweek, ibig sabihin, yung gitna ng week, midweek service. Yung gitna, yung Wednesday. Okay? Kasi tignan nyo sa ating mga Kristiyano, lalo na yung panahon ngayon ay grabe na, patindi na ng patindi, pasama ng pasama. So, kumbaga, ang pagpapaalala sa atin ay mas kailangan nandun yung lagi na nagpapaalala sa atin. Kaya nga nagkaroon ng midweek service, nagkaroon pa ng Friday. Para hindi, kumbaga kasi pag linggo lang, isipin nyo, 6 days tayo, di ba? 1 week, Sunday lang talaga yung kung Sunday lang talaga yung simba natin, sa 6 days na yon, maaring maligaw pa tayo ng landas, tama? Kaya nga meron nilagay ng midweek service, kasi sa kalagitnaan ng week na yan, may nagpapaalala pa sa atin. Amen? Kaya nga meron din tayong Friday, para paalalahanan din tayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi dito, sa verse 1, tingnan natin, Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith. Ganyan kaalaga, na dapat nagpapaalala. Kaya nga ang trabaho namin mga pastor ay paalalahanan tayo lagi. Binisita tayo, pinapaalalahanan, laging ni-invite, nasimba tayo. Diba? Laging kinukumusta. Diba? Diba, naalala nyo nung sino ba yung dito na ayaw na magsimba? Kasi pag hindi daw siya nakakapagsimba, laging tinatanong, no? Ayaw ko na magsimba. Bakit? Lagi naman tinatanong ni pastor. Diba? Natural, yung tatanungin, yung wala. Tama?
siguro napagod. Di ba? Lagi nagtatanong. Halimbawa, kung kayo wala, nasaan si Timothy? Di ba ganon? Diba? Siyempre, pag nandyan ka, bakit ako magtatanong? Di ba? So, ganyan ang trabaho ng mga pastor na iniisip ng iba na may misinterpret ng iba na ano ba naman si pastor? Medyo pakialamero. Diba? Nawala lang ako. Lagi na lang akong kinukumusta. Lagi na lang tatanong. Ganito, ganyan. Kasi kung sa panahon ni Apostle Paul, talagang grabe yung pagbantay niya sa mga nasasakupan niya, sa mga tao. Kaya nga si Timothy, laging pinapaalalahanan eh. At dito sa verse 1, sabi niya in the latter times, some shall depart from the faith. Alam niyo ba, nung sa panahon nila, sinabi ni Apostle Paul, na marami ang marami ang aalis sa pananampalataya. Ibig sabihin, mag-backslide. Ibig sabihin, hindi na mag-church. Ganun lang. Dito sa atin, di ba? Nung nag-1 year tayo, sa loob ng 1 year, marami din dati na umaattend, di ba? Halos puno tayo, halos dito meron pa. Pero, kumusta na yung iba? Di ba? Ito yung sinasabi ng Biblia na some shall depart from the faith. So, ibig sabihin, biblical talaga, or nasa Bible talaga, na merong mga lumalayo. Tama? Merong mga mawawala. Pero, syempre, pag ikaw nawala, hindi maganda yun. Tama? Ang Kristiyano na mawala sa simbahan, hindi talaga maganda yun. Amen? Pero pag nagpatuloy ka, yun ang maganda. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Kung ang kaibigan nyo ay hindi na nagpatuloy sa pagsisimba, huwag nyo sila gayahin. Kasi, ang blessing ay nandun sa nagpapatuloy. Di ba? Kung yung nasa isip mo na, hindi na rin ako magpapatuloy kasi yung kaibigan ko nawala na rin. Di wala kang blessing. Tama? Parehas kayo ng kaibigan nyo, mawawalan ka ng reward. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kahit na yung kaibigan mo hindi pumunta, punta ka pa rin. Amen? Kasi ganyan ang paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, pag hindi ka pumunta kasi hindi pumunta si kaibigan mo, parang lumalabas na ang pananampalataya mo ay nandun sa kaibigan. Tama? Kaya pag umatin si kaibigan, atin ka rin kasi nandyan siya. Pero pag ang pananampalataya natin ay nasa Diyos, kahit na wala tayong kasama, punta pa rin sa church. Amen? Kasi yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya sabi ni Apostle Paul, some shall depart from the faith. Kaya maraming mawawala. Ang tanong, isa ka ba dun? Diba? Marami nang nawala eh. Ang nakakalungkot, hindi na talaga sila nagpatuloy. Pero sige lang, darating din ang panahon na sila ay makakabalik. Alam nyo, ang mga tao dito sa church ay ano lang naman yan eh. Kumbaga, tawag doon, parang cycle lang din. Aaten, minsan hindi. Aaten, minsan hindi. Ganon. Pero, hindi maganda yun. Tama? Yung bang aaten lang pag may okasyon. Hindi maganda yun, di ba? Dapat, ang pag-attend natin sa church ay regular talaga. Amen? Yan nga sabi ng Biblia, di ba? Huwag papabayaan ang sama-sama natin pagtitipon. Kaya pag napansin ko na hindi siya nakasimba, anong ginagawa ko? Sinachat ko, di ba? Kumusta ko, di ba? O, kumusta ka? Di ba? Kasi gusto kong malaman yung kalagayan. Kasi yan ang trabaho namin mga pastor. Na malaman yung kalagayan ng bawat kabataan, bawat sa inyo, para malaman ng pastor kung ano yung ipapakain. Tama? Kumbaga sa doktor, bago siya gamutin, aalamin muna yung sakit, di ba? Bakit kaya hindi nagsimba to? So, nalakog. Kaya tatanungin tayo, di ba? Kung bakit hindi ka nagsimba? Siyempre, may dahilan ka. So, malalaman ng pastor yan. Kaya, ang gagawin ng pastor, kumbaga maghahain siya ng pagkain na karapat dapat na kakainin natin. Kumbaga sa doktor, hindi siya basta magbibigay ng gamot, di ba? Ibig sabihin, aalamin niya muna kung anong sakit ng pasyente niya para ibigay niya yung nararapat na gamot. Amen? At sinabi pa dito, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Diba?
At dati, nakita na rin natin ito eh. Nabanggit ko na sa inyo ito at na-preach ko na sa inyo ito. Na yung mga doktrina ng Diablo. Ano-ano ba yun? Verse 2, di ba? Speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Ibig sabihin, alam nila yung katotohanan, pero tinitwist nila. Kumbaga yung konsensya nila, alam na eh. Talagang ano na sa kanila, baliwala na lang. Kaya sabi sa verse 3, ito yung mga doktrina ng Diablo. Ano yung number 1? Verse 3, forbidding to marry. Diba alam niyo yung simbahan na nagbabawal mag-asawa? Anong simbahan nga yan? Yung Katoliko, di ba? Sa Katoliko, sa kanila bawal mag-asawa ang pari. So kaninong doktrina yon? Doctrines of devils. Sa doktrina ng Diablo, ano pa? And commanding to abstain from meats. May mga ipinagbabawal na pagkain. O saan naman yon? Sa iglesia. Diba? Di ba iglesia ka dati? O bakit ka umalis doon? Kasi bawal ang dinuguan. Iglesia dati si Manuel eh. Matagal ka doon? Buwan lang po. Buwan na. Kaya ako umalis doon kasi alam mo bawal ang dinuguan. Eh masarap ang dinuguan. Dito yata ang dinuguan, di ba? Specialty ba yun ng ano? Niluluto din yun. Si Lola nagluluto rin ng dinuguan. Masarap. Kaya sa isang simbahan, pag meron ng pagkain ay pinagbawal, balik na yan. Ano kanino ng doktrina yan? Devils. Doktrina na ng Diablo yan. Sabi dito, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Pag ikaw nakatanggap ng pagkain at pinag-pray mo at pinasalamatan mo, pwede nang kainin. Bakit? Verse 4, for every creature of God is good and nothing to be refused. Lahat ng mga nilikha ng Diyos pwedeng kainin at hindi dapat tanggihan if it be received with thanksgiving. Pero, lagi kong sinasabi sa inyo, pagdating sa medical speaking, pag bawal sa'yo dahil sa nakasalalay yung kalusugan mo, hindi mo dapat kainin, di ba? Halimbawa, bawal sa'yo, high blood ka. O, ibig sabihin, ano yung bawal sa'yo? Bawal yung baboy. Yung taba, di ba? So, hindi ka dapat kumain nun. Hindi dahil sa ipinagbawal ng simbahan, tama? Kundi ipinagbawal ng doktor kasi mayayari yung kalusugan mo. Tama ba? Pero kung wala ka namang sakit, tapos sabi ng simbahan, huwag ka kumain yan. Bawal yan. E wala ka namang sakit, pwede naman. Pwede yun. Pag sinabi nilang bawal, yun na ang doktrina ng Diablo. Tama? Pero pag sabi ng doktor, huwag mong kainin yan kasi ma-high blood ka. Huwag mo kainin yan kasi diabetic ka. Huwag mo talagang nakainin. Amen? Pero, yun ay sa ospital yun. Pero kung papasok ka sa isang simbahan at sasabihin bawal kainin, ang tanong, doktor ba siya? Ipagbabawal yung pagkain? Sabi ng Bible, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Amen? Basta, pagdating sa kalusugan, kung kaya. Amen? Kung kaya nyo kumain ng tipis, o bakit hindi? Di ba? Kaya nyo kumain ng palaka, di ba? Kumakain kayo palaka, di ba? O, di mabuti. Sa Bulacan, di mo alam kung mapakain mo ng mga palaka yung mga tao doon. So, sa ibang lugar din. Pero dito sa atin, kahit daga, di ba? Oo, kasi nakasanayan. Okay? Pero yung mga taga-Bulacan na hindi kumakain ng daga o ng palaka, hindi ibig sabihin na ipinagbabawal sa doktrina nila. Kasi same lang tayo eh. Baptist sa Baptist eh. Kung ba't bawal sa inyo dyan? Ibig may doktrina kayong bawal kumain. Hindi naman sa ganun. Depende sa sikmura. Amen? So, nag-gets nyo? Kaya dito sa church, wala tayong pinagbabawal. As long as na kaya mo. Pero kung allergic ka, may mga bawal talaga sa'yo, lalo sa katawan mo, huwag mo dapat kainin. Sabi pa sa verse, dito tayo sa verse 12. Yan, verse 12. Dahil, sabi ng Biblia,
sa verse 1, we are in the latter times. Nasa huling mga panahon na tayo. Kumbaga, nasa mga delikadong panahon na tayo. Pastor, paano mo nasabi na delikado ang panahon? Masasabi natin na delikado ang panahon dahil sa mga inilatag ni Apostle Paul na mga doktrina. Amen? At yung mga doktrina na yan, alam ko, nakita nyo naman yan, di ba? May simbahan na pinagbabawal ang pag-asawa. May simbahan na bawal kumain ng ganito, ganyan. So, ibig sabihin, kung sa panahon nila Pablo, nangyari na yan, lalo na sa panahon natin ngayon. Di ba? Yung mga nagbabawal nga na ito, nandiyan lang yung mga simbahan din, di ba? Yung simbahan na bawal ang pagkain, meron dyan. Simbahan na bawal mag-asawa, meron dyan. Malalapit lang sa atin. Kaya, ang sabi ni Apostle Paul, pagdating sa verse 12, ganyan, verse 12, kasi tayo, mga Kristiyano tayo, anong dapat nating gawin? Okay? Sabi ko nga sa inyo, tayo yung mga totoong Kristiyano. Amen? Tayo yung may hawak ng katotohanan. So, ano dapat natin gawin? Verse 12, sabi dyan, let no man despise you, but be the one example of the believers. In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So dahil tayo yung may hawak ng katotohanan at nalaman natin yung kasinungalingan, anong dapat natin gawin? Number 1 is be an example. Amen? So nasa atin ang katotohanan. So dapat maging magandang halimbawa tayo. Kasi kung may good example, meron ding bad example. Tama po ba? Meron ding bad example. Eh sabi ng Bible, maging magandang halimbawa, be an example of the believers. So tayo, we are all believers, we are all Christians. So tayo dapat ay maging magandang halimbawa. Pastor, saan dapat? Ito sa mga tao dito na nakapaligid sa atin. Tayo dapat yung magpakita ng katotohanan sa kanila. Sabi dyan, no, maging example tayo in word, sa pananalita. Diba? So, the way na magsalita tayo, kailangan ingatan natin. Lalo na sa ating mga kabataan. Amen? The way na magsalita tayo, kailangan makitaan nila tayo na, ito, Kristiyano to. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Pag sinabing Christian, ibig sabihin, follower of Christ, Kristiyano, ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Di ba? Sabi ko sa inyo, yung Christian, yung root word dyan is Christ. Pag tinanggal yung I-A-N, Christ ang matitira. So, pag sinabing Christian or Kristiyano, ibig sabihin, sumusunod siya sa utos ni Kristo. Amen? Kung ano yung utos niya, susundin. Kasi Kristiyano eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mo matatawag yung tao na yun na Kristiyano kung hindi sumusunod sa Panginoon. So ngayon, paano ba tayo magiging magandang halimbawa? Sabi niya, no, in word, number 1, in word, sa pananalita. Kaya nga, sabi ng Biblia, di ba, sa 1 Corinthians 5:17, tingnan natin. 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians pala. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay? So isa-isahin natin to. Number 1, yung in word. Maging halimbawa tayo sa pananalita. In word. Okay, basahin natin. Ready, go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ayun o, sabi, ulitin ko. Therefore, if any man be in Christ. Ano sabi sa Tagalog? Ano? Sa makatuwid? Yun, kung ang sino mang tao ay na kay Kristo. Ang tanong, tayo ba ay na kay Kristo na? Amen. Ano sabi ng Biblia? He is a new creature, siya ay bagong nilalang na. Okay? Sabi dyan, ang lahat ng bagay ay lumipas na. Diba sabi sa Tagalog? Pastor, anong lahat ng bagay? Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa natin dati na hindi maganda, lahat ng yun lumipas na. Amen?
Kung ikaw ay nagsasalita, nandun tayo sa inward sa salita. Kung ikaw ay nagsasalita ng hindi maganda, diba? Ikaw, palamura ka. Sino sa inyo palamura? No. Sabi ng Bible, diba? Lahat ng lumang bagay ay lumipas na. Sabihin, kung ano yung mga hindi magagandang bagay sa katawan mo o sa sarili mo, lalo na sa pananalita, sabi ng Bible, dapat yan lumipas na. Amen? Kaya dapat ang bukang bibig na natin, puro mabubuting salita. Kaya paglabas mo mamaya, pag nakakita ka ng matanda, no? Magandang gabi po. Diba gano'n? Ngayon ba nangyayari pa rin ba yan? Dito pa sa lugar natin, nangyayari pa rin yan. Pag may nakasalubong ka matanda, magandang gabi po. Diba? Uncle, diba? Magandang gabi po. Ano pa? Umabati pa ba kayo ng ganyan? Or ano lang, dadaan-daanan lang. Diba? Dapat nagbe-bless pa. Amen? Kasi example ang tawag dyan. Kasi alam nyo, di ba, ang daming maliliit na bata dito, di ba? Nakikita nyo. So sila yung isa sa napapakitaan natin ng halimbawa. Kapag nakikita nila sa atin na nagbe-bless tayo sa matatanda, nagpopo at popo tayo sa mga matatanda, makikita nila yan, no? Na dapat pala ganun ang gawin ko sa mga matatanda. Makikita ng bata yan. Kung lagi nilang nakikita sa inyo yung pagmumura, no, di ba? Pag lumaki sila, magmumura din sila, di ba? At iisipin nila, sa church pala, pwede rin magmura. Tama? Kaya dapat ingatan natin yung ating patutungo, yung ating pamumuhay. Sabi niya, no? Inward. Kaya yung salita natin dati na hindi maganda, yung bastos, mga pagmumura, mga hindi magagandang pananalita, dapat alisin na natin yan. Amen? Dapat puro magagandang salita na. Kumbaga, hindi bastos, hindi nagmumura, hindi kayabangan. Dapat yung pakikipag-usap ng maayos. Amen? Hindi dapat sumasagot ng pabalang sa magulang. No? Kaya, kasi pag sumagot tayo ng pabalang sa magulang, ano isipin ng magulang natin? Ganyan ba yung natututunan niya sa Diyos? Diba? So, mali. Amen? Na dapat, maging halimbawa tayo una sa pananalita. And then, pangalawa, in conversation. Tagalog. Ano sa Tagalog dyan? Conversation. Ano? Una sa salita. Timothy. Pamumuhay. Amen? Pamumuhay. So, hindi lang tayo maging halimbawa sa pananalita, kundi pati rin dapat sa pamumuhay. Amen? Sabihin, gawin na mamuhay tayo. Ano ba tayo mamuhay? Alam nyo, ang nakakalungkot dito minsan sa lugar natin, no? The way na mamuhay ang mga tao. Okay, the way na mamuhay ang mga tao. Hindi pong pag kumita sila ng pera, ano agad nasa isip ng iba? Ano napapansin nyo dito sa lugar natin? Yung pamumuhay ng tao dito. Diba? Dito sa lugar natin, karamihan dito puro sabihin na natin may hirap. Tama? Pero alam nyo, nakakalungkot. Nagsisikap ang mga tao dito. Pero pag kumita ng pera, ano ginagawa? Inom. Diba? Inom. Bisyo. Diba? Hirap na hirap. Diba? Hirap na hirap magbuhat ng mga sako, yung mga palay. Tapos, ang init, isa nagkakasakit. Pero kinagabihan, nagulat ka, inuman. Di ba? Yung iba dito, construction worker, hirap na hirap din sa trabaho. Pero pag sunod, inuman. Sa tingin nyo, magandang pamumuhay ba yung gano'n? Maganda ba? O sa ating mga kabataan, maganda ba yung gano'n? Hindi. Kaya pag nakakita kayo ng mga gano'n, maling example yun. Amen? Makikita nyo yung mga tatay, nagtatrabaho sa umaga, hirap na hirap. Pero makikita nyo sila tuwing gabi, inuman. Nasasayang yung pera, nasisira pa yung katawan.
Diba? Lalo na dyan, diba? Nakikita nyo. Hindi magandang example yun. Kaya dapat, nasa isip nyo, ay, hindi ko dapat gayahin yan. Kaya pag nakita nyo sila, nasa isip nyo, ay, yun yung sinabi ni Pastor, na hindi magandang pamumuhay niya. Amen? Amen. O ganun din naman sa atin, tayo naman mga kabataan, paano tayo mamuhay? Pag ikaw nakatanggap ng pera, ano unang nasa isip mo? No? Paano? Ano unang nasa isip? Load? Para sa laro? O, ira? Ay, paload to, di ba? Alam nyo, hindi rin magandang halimbawa na lagi kayong nakatutok sa cellphone na puro laro. Di ba? Kasi nakikita rin tayo ng mga kabataan. Amen ba? Amen. Kaya dapat sa atin, ang maganda sa atin, bilang Christian, kung may time tayo sa ibang bagay, dapat may time din tayo sa pagbabasa ng Biblia. Amen? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Magkaroon kayo ng schedule sa pagbabasa ng Biblia. Mag-alarm kayo. Halimbawa, pag umaga, di ba? Paano nga ang schedule ng pagbabasa ng Biblia? Ha? Day and night. Araw at gabi. At araw-araw dapat. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Na mag-alarm lagi kayo. Di ba? Pag sa umaga, dapat may schedule kayo dyan. Mag-alarm kayo. Tapos yung alarm nyo, lagay nyo ng label. Di ba? Bible reading. Di ba? Matthew chapter 1. O, di ba? Ganda na. Kaya pag nag-alarm, makita mo yun. Magbabasa na pala ako ng Bible. Mamayang gabi, mag-alarm ko ulit. Last 10, halimbawa, last 9. Pag nag-alarm yun, magbabasa na pala ako ng Bible. Amen? Para pag nakita nila, halimbawa, yung magulang mo, hindi pa nag-church, makita nila na, uy, itong anak ko, nagbabasa na ng Biblia. Dati, puro laro lang yan. Ngayon, nagbabasa na ng salita ng Diyos. Amen? Para madala natin sila. Darating ang panahon na sasabihin na lang sa ilang magulang mo na, anak, sama nga ako sa church. O, diba? Kasi, pinakitaan natin ng magandang halimbawa. Sa pamumuhay, ano pa? Sa pananalita, sa pamumuhay. And then pangatlo, in charity. In charity. Sa pag-ibig. Amen? Pag-ibig. Alam nyo, dapat ang pag-ibig natin ay walang pinipili. Amen? Sa pagmamahal. Ito sa ating mga Kristiyano, lalo na sa mga nakakaalam na ng soul winning. Pagdating sa soul winning, kailangan number 1 dyan yung pag-ibig natin sa tao. Kasi pag pinairan mo yung pag-ibig mo sa tao sa soul winning, kahit sino man yan, tuturuan mo yan. Amen? Amen. Kasi minsan napapansin ko, pili yung tinuturuan. Ay, pag ang isang tao ay sobrang hirap, tapos, lalo na pag, hirap sa buhay, iniiwasan lang. Pero pag may kaya, ay, turuan natin yan, turuan. Di ba? Pag gwapo, turuan yan, turuan. Di ba? Pag maganda, turuan. Pag hindi ka bukuhan, babaliwalain lang. Di ba? Pagdating sa pag-ibig, kailangan lahat. Amen? At huwag nating pairalin yung inis, yung galing sa tao. Ay, hindi ko tuturuan yan. Bahala siya, mapunta sa impyerno. Ako mali yun, di ba? Hindi ko ma-invite sa church yan. Kasi, yan, kaawit ko yan. Hindi ganun. Lalo na dito sa atin, amen? Example ng pag-ibig. Yung mga kabataan dito, taniman natin ng pag-ibig. Amen? Taniman natin. Pag pupunta dito sa church, ikaramdam natin na mahal natin sila. Amen? Hindi yung, alis ka dito. Hindi yung ganun. Diba? Dapat, ay tara, kung ka doon. Smile lagi, karami sinasabi sa inyo, di ba? Pag pupunta dito sa church, laging smile. Smile natin yung mga kabataan. Yung simpleng ngipit lang sa kanila, natatating sa kanila yan. Amen? Amen. Yung simpleng kumusta lang sa kanila, o kumusta na yung module mo. Di ba? Pag-ibig. Dito sa atin, tayo ay nagmamahalan dapat. Amen? Kasi we are one. Kaya sabi niya, hindi lang in charity, in spirit. Pagdating sa spirit.
tayo, we are one in spirit. Isa lang tayo. Kaya dapat magkaroon tayo ng unity. Amen? Pairalin natin yung pag-ibig. Hindi yung away-away dito. Amen? Dapat dito, hindi tayo magkakagalit. Dapat magkakapatid tayo, nagmamahalan. Amen? Hindi yung, ito, kaaway na si ganon. Ito, kaaway na si ganon. Hindi ganon. No. Tapos, sabihin niya sa katabi niya, huwag mo pansinin si ganon. Kaaway ko yan. Hindi maganda yun. Amen? Isa lang tayo dito. Dapat nagmamahalan tayo. Mahalin natin ang bawat isa. Dapat iwasan natin yung pagkatalo-talo. No? Evangelo? Iwasan natin yung yung aaway-away. Kasi hindi maganda yun. Dapat magkakapatid lahat tayo dito. Dapat masayang naglilingkod sa Panginoon. Diba? Kahit yung mga kaibigan nyo sa labas, huwag nyo silang awayin. Kahit na inaway kayo, hayaan nyo sila. Sinabihan ka ng hindi maganda, hayaan nyo sila. No? Pag pupunta ka dito sa church, sasabihan ka nila ng hindi maganda. Aasarin ka nila. Pastor, di ba gaganyanin ka? Kasi ang suot mo, naka-long sleeve ka na, naka-necktie ka na. Aasarin ka. Di ba? Kaya nga, minsan nagtataka ako bakit pag pupunta sa church, aasarin? Pero pag nakita yung tao na may dalang alak, pupunta sa inuman, hindi inaasar, no? Hindi pinapansin, hinahayaan lang. Pero bakit pag may Bible na dala, no? Aasar-asarin. Kaya kayo, pag may nakaasar sa atin, huwag niyong pansinin. Amen? Amen. Lagi niyong ipasa Diyos. Ahawayin kayo kasi nagsisimba kayo. Sasabihan kayo ng masasakit na salita. Pagchichismisan kayo. Hayaan niyo sila. Lagi niyong sabihin sa Diyos, Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. Kasi sabi ko sa inyo, mas matindi pag ang Diyos ang gumanti sa kanila. Diba? Dito rin, may mga experience din ako dito na minsan lulukuhin ka, minsan pagtatawanan ka, diba? Minsan ang sungit ng tingin sa'yo. Pero lahat ng yun, bahala na kayong Panginoon. Basta sila, taniman lang ng pag-ibig. Amen? Amen. Pag alam mong galit siya, ngitian mo pa rin. Amen? Kasi pagtatanim ng pag-ibig yan. Pagtatanim ng pag-ibig. Hindi galit. Hindi galit. Kasi sila, pag mamayari sila ng kalaban ng Diablo. Pero tayong mga tumanggap sa Panginoon, sino na nagmamayari sa atin? Ang Panginoon. Kaya sila, galit sa atin kasi pag mamayari sila ng Diablo. Pero ang dapat natin gawin, sikapin natin na makawala din sila mula sa bitag ng kalaban. Kasi doon din tayo galing dati, amen? Pero ngayon, pag-mamayari tayo ng Panginoon sa Kristo. Kaya sabi dito, in spirit, in faith, yung pananampalataya natin. Di ba sabi ko, pag sinabing pananampalataya, ito yung naniniwala ka sa Diyos 100%. Amen? Amen. Kaya yung pagpunta nyo dito sa church, pananampalataya yan. Ibig sabihin, naniniwala kayo sa Diyos. Naniniwala kayo sa turo ng Biblia. In faith, in purity. Sabihin, kalinisan. Dapat maging malinis yung ating buhay. Iwasan natin yung mga kasalanan. Maraming kasalanan yan eh. Kaya nga pag nung nakita natin sa Galatians, tingnan natin. Maraming kasalanan na nangyayari ngayon na dapat nating iwasan. Yung fruit of the Spirit, iba naman yun, di ba? Pero bago yun, may works of the flesh. Galatians chapter 5. Ano-ano yung mga kasalanan na to na dapat nating iwasan? Mga kasalanan na hindi dapat nating gawin. Galatians 5 verse 19. Kahita na? Kaya alam nyo, pasalamatan nyo talaga ang Biblia. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, ito ang magtutuwid sa atin. Ito ang magpo-correct sa atin. Ito yung pagtuturo sa atin kung ano yung mga kasalanan na dapat natin iwasan. Amen? Tingnan nyo.
Kita nyo na, verse 17. Tama ba? Verse 19. Basahin natin. Go. Now, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Ngayon, dito muna lang sa verse 19. Sabi dyan, the works of the flesh. Kaninong gawa yon? Gawa ba ng spirito? Hindi. Gawa ng laman. Ito, yung sarili nyo. Sarili natin. Laman ang tawag dyan. Amen? Kaya nga, lagi pong sinasabi sa inyo, di ba? Sa buhay Kristiyano, laging naglalaban ang laman at ang spiritual. Anong gusto ng spiritual? Yung pagbabasa ng Biblia, di ba? Pananalangin, pagsisimba, soul winning, yan ang mga gusto ng spiritual. Ngayon, yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, pag-ibig, spiritual lahat yan. Pagsunod sa utos ng Diyos. Ngayon, ano naman yung works of the flesh, gawa ng laman? Yan yun, inisa-isa. Amen? Kaya pag galit ang Diyos sa gawa ng laman, natutuwa siya pag gumagawa tayo sa Espiritu. Meron din dyan, di ba? Yung mga spiritual na gawain. Tingnan nyo sa verse 19. Sa works of the flesh are manifest, which are these: adultery. Alam nyo ba yung adultery? Sabihin, yan yung meron ka ng asawa, pero aasawahin mo kayo, may asawa. Nagets niya? Naginig ba? Yan yung adultery. Kaya kayo pag nagkaasawa, kasalanan na mag-aasawa pa ulit kayo. Na buhay pa yung asawa nyo or may asawa kayo. Diba? Kasalanan nyo. So dapat, bata pa lang kayo, mamulang na kayo sa ganyan. Amen? Okay. Which are these for adultery, fornication. Alam nyo ba ang fornication? Nakikinig ba? Ang fornication, ito yung pagtatalik. Ba, alam niyo yung pagtatalik? Pagtatalik na hindi pa kasal. Yan ay kasalanan. Amen? Kaya hindi niyo dapat gawin yan. No? Halimbawa, ay yung mga kabataan. Kasi tignan nyo Pastor, bakit po sinasabi yan? Kasi, marami na tayong kabataan dito na bata pa lang nabuntis na. Diba alam nyo naman yan, diba? Diba alam nyo yan? Punta lang kayo dyan, makakilala nyo yan. Ang bata pa lang. Ano mga edad nila? Nasa 16. Nasa, may kilala kayo? Yung mga taga dyan, diba? Bata pa lang. Kaya, tignan nyo mangyayari. Makinig kayo mga kabataan. Tingnan. Pag nangyari sa inyo yun, alam nyo mangyayari. Bawa, maaga kayong nakabuntis. Or maaga kayong nakabuntisan. Ang mangyayari niyan, syempre, yung baby nyo, pananagutan nyo yan, tama? Kaya kayo, pag maaga kayong nakabuntis, ito wala itong kabastusan Pero pag maaga kayong nakabuntis, hindi pa kayo tapos sa pag-aaral. Alam mo yung mangyayari? Syempre, pag may baby na kayo, anong gagawin nyo? Hindi na kayo makakapagtapos ng pag-aaral. Yan, di ba? Anong gagawin nyo naman? Tama, magtatrabaho na. Kaya pag nagtrabaho ka, alangan naman manager ka. Alangan naman magtatrabaho ka sa batatas ng kapwa. Hindi, kasi hindi ka tapos sa pag-aaral. Tama? Anong mapapasukan mo? Construction. Ano pa? Yung mga mahihirap yung trabaho. Pero, hindi ko naman minamaliit ang construction. Hindi ko minamaliit yung ibang trabaho na mahihirap. Pero kasi, nandun yung panghihinayang na mas mataas pa sana yung sahod mo kung nakapagtapos kayo. Tama? Kung kaya nyo naman talaga makapagtapos, pero dahil sa maaga kayo nagkapamilya, yun ang gawa ng fornication. Amen? Kaya, di ba narinig yung sinabi ni Pastor na huwag munang nandun ba kayo yung gabi? Wala kasi sila dun Oo. Yung pinatayo sila. Oo. Yung pinatayo. Ano rin ako dun naggulo din ako. Kasi yung pinatayo yung mga young people namin. Sila dapat, yung iba yung mga tumayo, hindi ko kilala. Oo, yung mga lalaki. May kilala ko dun, isa si Jerry. Ha? O yung hilera pinatayo ni Pastor.
Yung mga babae, yun yung tone. Pero sa mga side ng lalaki, hindi ko kilala yun. Sila dapat yun. Yan sila yan. Oo. Nasaan na kayo? Lumumi na kayo lang? Nandun pa? Oo. Oo. Eh kasi sila kasi yung mga boys na tumayo, mga hindi nakaayos yun, di ba? Kasi sila mga nakalong sleeve yan. Sila talaga yung young people dito. Kaya nagulat ko sila yung mga yan. Na tumayo. Kahit sa kids choir, Dami. may mga bumalo. Yung mga nag-practice, yung iba, wala. Parang nahiya siguro. Pero yung mga bisita lang, kung lalakas na loob pa yun. Gusto niya sumama eh. Oo. Kaya nagtaka ako. Kaya, Hindi ko makatay ba? kaya nagtaka ako parang ang hina ng kanta. Nang kailan pa. Na-observan ko, yung mga nag-practice dito, yun